Magandang gabi po mga kapatid, mga kaibigan. Salamat sa Panginoon at tayo po ay may patuloy na gawain na kagaya po nito. At tayo po ay nanalangin sa Diyos na dumating na ang panahon na kung saan tayo po ay muling makakapagsama-sama sa pagsamba sa Panginoon. This morning, I was especially delighted na nakasama natin ang mag-asawang Tanudra. And Lord willing, sa mga susunod na linggo, gaya ng in-announce po natin, ay under GCQ ay pwedeng 10 pababa. And if you are desirous at qualified ka, that is 20 years old, ikaw ay 21 hanggang 59, ay wala kang underlying condition, ay maaari at makipag-ugnayan lamang po upang makasama po natin dito sa ating bahay-sambahan. So, pag-pray po natin mga kapatid at maging yung ating mga paghahanda, Lord willing, come June or mid-June, ay i-announce mo ng ating gobyerno kung tayo ba ay makuput under na ng MGCQ at under MGCQ ay pwede na ho ang 50%. Kung hindi magbabago, 50% ng capacity and yung ating pong paglalagay ng mga health guidelines, yung ating temperature check, hand washing area, alcohol, sanitizing, foot sanitizer, lalagyan natin lahat buyaan, physically distanced na mga upuan, at siguro yung iba ay lalagay natin per family dahil sama-sama din naman sa bahay ang mga pamilya. Pero nahandoon ang distansya sa iba, and then wala tayong mga kamayan, beso-beso, or hugging or whatnot. So lahat ng yun ay i-observe natin, and sabi ko nga dito sa ating church na parating na, naka-order na tayo, at meron ng ilan at meron pang parating na mga surgical face masks, and also merong ilang face shield. Talagang ay para mapakita natin yung ating pag-iingat, at yun ay dahil sa pagmamahal natin sa isa't isa. Kung sasabihin nila overkill, okay, overkill natin ang COVID-19 at ingatan natin ang mga mananampalataya at maganda pa rin na tayo ay makapagsama-sama. Sabi nga nila, under new normal. Pero tayong mga kapatid na talagang nagpapahayag ng pagnanasa na tayo po ay makapag-fellowship at kahit wala mo ng mga merienda dahil hindi pa yung pinapayagan, ay tayo po ay makapagsama-sama at magpalakasan sa isa't isa at sa salita ho ng Panginoon. So muli ho, mga kapatid, salamat po sa mga tumutugon sa ating mga kapatiran and yung sinabi ng salita ng Diyos at we therefore have opportunity, let us do good unto all men, especially to those who are of the household of faith. Salamat at isa po bilang pastor. Isa ho yun sa pinapasalamat ko sa ating church na yung ating mga kapatiran hindi mayaman, hindi kailangan malaki, pero they are ready to help. And as far as I know, sa biyaya ng Panginoon ay meron mga tumutugon sa pangangailangan para matuloy ang chemotherapy ng ating kapatid na si Sister Jinjin on June 10. So pag-pray natin, hindi lamang ho financial ang kanyang kailangan niya ng encouragement, kailangan niya ng ating mga panalangin na gusto ko encourage ang mga kapatiran, maging ng mga nasa bahay-bahay ay makiisa sa pananalangin para po sa kanya. So tayo ay dadako sa ating pagsamba, and again, a reminder to parents and to ating mga kapatirang nasa tahanan, panatilihin niyo ho sa inyong kaisipan na ito ay isang formal na pagsamba sa Panginoon. Ilayo natin ang mga bagay na magiging distraction at i-remind niyo ang mga bata na kailangan nilang mag-behave because this is not just merely watching TV. Ito po ay pagsamba na kailangan engaged ang ating mga sarili. So tayo ay dadako sandali ng katahimikan upang tayo ay magsaliksik sa ating mga sarili sa biyaya ng Diyos, magsisihan ng mga kasalanan, kumarap sa Panginoon at magtaas ang mga pagsamba sa Kanya na karapat-dapat at katanggap-tanggap. Manalangin po tayo.
Manalangin po tayo. Aming Panginoong Diyos, banal at dakila, muli kami po ay lumalapit sa iyo. Aming kinikilala na sa aming sarili kami hindi karapat-dapat, kundi sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na siyang namatay at nagbayad ng aming mga kasalanan at ngayon ay namamagitan para sa amin sa iyo. Kami lumalapit sa trono ng biyaya, O Diyos, at humihingi ng tulong. Kailangan namin ng iyong biyaya upang sa aming pagsamba ngayon, O Diyos, lahat ng aming gagawin, ng aming panalangin, pagbabasa ng iyong salita, aming mga awitin, maging ang pangangaral ng iyong salita, Panginoon, ay maging mabango sa iyong harapan. Tunay, O Diyos, maging sa aming mga kapatiran na sa mga tahanan ay maialay namin ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Panginoon, ito ang iyong kalooban. Ito ang iyong iuutos sa amin. Tulungan mo kami na tupdin ang utos mo na ito. Ingatan mo kami, O Diyos. Gabayan mo po kami. Samahan mo po kami. At sa lahat ng ito, ikaw po ang maluwalhati. At muli, O Diyos, ikaw po, Panginoon, ang mataas. Ikaw po, Panginoon, ang masamba namin ng tunay. Nawa, O Diyos, masumpungan mo kami na hindi kagaya ng mga Pariseyo ng panahon na malapit ang nguso sa iyo, umaawit ang bibig sa iyo, ngunit malayo ang puso. Panginoon, ihanda mo kami. Nawa, masumpungan mo kami na ang aming puso ay tunay na sumasamba, tunay na nagpupuri, tunay na nagmamahal sa iyo na aming Panginoon. At lahat ng ito ay sa iyo namin hinihiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tumayo at umawit tayo sa Panginoon. Tayo po yung mawita. Buksan po natin yung mga na Song number 1. Song number 1, Oh, Hail the Power of Jesus. Song number 1. Para po sa basa po sa salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Nagalit sa atin lahat, sa mga bahay-bahay.
Sabay po natin basahin ang salita ng Panginoon sa Psalm chapter 63, verse 1 hanggang 11 po mga kapatid. Psalm 63, verse 1 hanggang 11. Sabay-sabay po natin basahin. Talatang. Handa po mga kapatid. Ready? Read. O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee. My flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land, where no water is, to see Thy power and Thy glory. So as I have seen Thee in the sanctuary, because Thy loving kindness is better than life, my lips shall praise Thee. Thus will I bless Thee while I live. I will lift up my hands in Thy name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise Thee with joyful lips. When I remember Thee upon my bed, and meditate on Thee in the night watches, because Thou hast been my help, therefore in the shadow of Thy wings will I rejoice. My soul followeth hard after Thee. The right hand upholdeth me, but those that seek my soul to destroy it shall go into the lower parts of the earth. They shall fall by the sword, they shall be portioned for process. But the king shall rejoice in God. Every one that sweareth by Him shall glory. But the mouth of them that speak lies shall be stopped. Amen. Let us pray. Ama naming Diyos sa langit, banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, kami po ngayong gabi ay nagpapasalamat at napupuri sa iyong dakilang pangalan. Ama namin, kayo po ang pinakamarunong na Diyos. Wala pong iba, kundi kayo lang po. Ngayong gabi, Ama, ay kami sasamba po sa inyo. Kami po ay mag-aawitan sa iyong harapan. Kami magpupuri, Ama, magitan, Panginoon, ng aming mga awit. Pwede, Panginoon, kami po ay mag-aaral ng salita. Pinupuli namin kayo pinasalamatan Lord muli sa gabing ito. Natunay sa biyaya mo kami po yung umaasa Lord. Tulungan niyo po kami, Ama, sa ganitong panahon, aming bansa, aming mundo ay dumadaan sa mga madilim na pagsubok, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ito po ay hindi ligid sa inyo, Ama. Tunay, tatagin niyo po kami sa aming pananampalataya, Lord. Tunay na ang mundo ito, Panginoon, ay patungo sa kawasakan ko. Paalala niyo sa amin, Panginoon, na kami po, mga Kristiyano, na inyong mga anak, ay mayroong pag-asa. Pamamagitan ng iyong anak na iyong Panginoon sa Kristo, na aming tagapagligtas sa huling panahon, Panginoon. Salamat po muli, Ama. Tubing ito, Ama, ay humingi kami, Panginoon, ng iyong habag at awa. Patawad po aming mga karumihan na duwa sa iyong harapan. Tunay, Lord, ang aming katawan ay ayaw sa kabanalan, pero ngunit sa tulong niyo, Ama, tulungan niyo po kami. Pagkat ang aming sangkap, ang buong katawan, ang aming puso, ang aming mata, ang aming kaisipan, Panginoon, ay apektado ng kasalanan. Yes. So dati nga, Panginoon, na mamuli, ang aming katawang ito, ay lalamunin, Panginoon, ng kabanalan. Yes. At papalitan niyo po ito na walang kasiraan, walang kasalanan. Pagpabalik po na yung anak. Lagi niyo po at aming paalala, Panginoon, ang mga bagay nito na tunay na maging kaaliwan namin sa aming buhay, Panginoon, sapagkat sa mundong ito, Panginoon, kami po ay laging nakikipaglaban. Kami po ay sobra nahihirapan, Panginoon. Pero tunay sa iyong biyaya, Ama, kami nagpapatuloy, Ama. Yes. Tinanasan ang Panginoon ang iyong mga pangako sa amin, ang iyong mga salita. Nagbibigay sa amin ng comfort, Ama, araw-araw na ang buhay. Salamat po, Ama, sa iyong biyaya at habag, muli, sa gabing ito kayo po kami may taas at nagpapasalamat kami, Panginoon, muli sa kaligtasan ng tunay napakahalaga na yung anak ay Panginoon Kristo na siya ang buwis ng buhay upang kami magkaroon ng buhay na walang tunay na wala po kami magagawa, Ama, kahit ano po ang aming gawin sa aming buhay, sa tanang buhay. Wala po kami pag-asa, kami patungo sa kapahamakan. Salamat po sa iyong awa at habag na muli kami yung inibig sa pamamagitan po ng iyong anak, ang Panginoon sa Kristo.
Salamat po muli. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatiran sa kanilang mga bahay-bahay. Tunay, Lord, tatagin niyo po sila. Kung saan man po sila naroon. Tunay na laging manalangin sa inyo. Tunay na laging umasa po sa inyo, Panginoon. Ang mga biyaya, physical man na biyaya o spiritual, Lord. Tunay na wala po kaming magawa. Aming kukunin sa aming lakas, Panginoon, mga bagay mo. Tunay, sa iyo lang po kami umasama. Tulungan niyo po kami. At yun din, Panginoon, sa pangaral ng iyong salita, kayo po ang aming may taas. Tulungan niyo po ang aming pastor na si Father Fortunay. Bigyan niyo po siya ng wisdom, Panginoon, kung paano pangungunahan ang iyong business sa tao ito. At tunay, hindi ganun. Katulad ng dati, Panginoon, na kami pinakapagtitipon ng maluwag, Panginoon. At tunay, Panginoon, kayo po ang maluwalhati sa kabila ng ganitong, Panginoon, na pamamaraan ng pagsamba po sa iyo. Salamat po muli, Ama. Muli, ito ang aming hiling. Pangalan po ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Kristo. Amen. Tayo po ulit tumawid sa Panginoon na buksan po natin yung mga hymnal. Song number 77. Song number 77. At the cross. Song number 77. Purihin po ang Panginoon. At salamat po sa Diyos na tayo po ay mayroon pa rin pong kalayaan
na sumamba sa Panginoon at tayo po ay nag-look forward sa pagkakataon na tayo po ay muling magkakasama-sama. At yan po ay panalangin natin. And mga kapatid, this should, ano ba natin sabihin? Ito dapat ay lalong magtulak sa atin ng sain ang langit. Dahil sa langit ay walang hadlang na pagsamba. Na ang buong iglesia, mula pa ng una hanggang sa huli-hulihang maliligtas, ay sama-sama sasambahin ng Panginoon sa kaperpektuhan. O anong klase yun na pagsamba? O purihin ang Panginoon at meron po tayong ganong buhay na pag-asa. Well, inulan ho ng batikos ang Department of Health. Maging ang ating presidente ay nagpahayag ng kanyang pagkagalit at pagkadismaya sa mabagal na proseso ng pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga health workers at na mga namatay at seryosong naapektuhan ng COVID-19. 1 million sa mga namatay at 100,000 sa mga nagkaroon ng severe effect sa kanila ang COVID-19. Though in-exclude ng ating presidente ang sekretaryo ng DOH na si Francisco Duque III, ay marami ang nagpahayag ng disappointment at yung iba ay tinatawag pa ang kanyang pag-resign at paghingi ng public apology. Dito ho ay makikita natin na kahit sa larangan ng kalusugan ng isang sekretaryo ng DOH, maging lalo na sa panahon ng pandemic, ay kailangang gawin ng may kabutihan ang kanyang trabahong sinumpaan. Mga kapatid, nais ko hong sabihin, lalo na ang mga ministeryo o mga ministro ng iglesia ng ating Panginoon. Lalo na ang mga naglilingkod sa church, lalo na ang mga kapasuran. Sa panahon na ito na ang mga normal na pagtitipon ay hindi nagagawa, sa panahon na ito na mga normal na aktibidad sa iglesia, ang pagsasama-sama ay nahahadlangan. Sa panahon na ito na nakakahamon talaga at kakaiba ang kalagayan, lalong dapat magsumikap, lalong dapat din ng may katapatan at pagtapagal ng isang manggagawa sa iglesia ang kanyang trabaho. Kagaya nung nasabi natin nung mga unang buwan o napag-aralan natin halos nung unang 2 linggo ng quarantine na ito, isang Sunday evening service, kung paano sinabi natin na yes, ang mga Kristiyano ay naka-quarantine sa tahanan, pero wag nating asahan na si Satanas ay naka-quarantine din. At totoo pa rin ang sinabi mo ni Pedro, he is like a roaring lion seeking whom he may devour. At ito sa sulat ni Pablo kay Timothy, ang napatuloy nating pinag-aaralan ay sinasabi ni Pablo sa kanya, ito ang mga katangian. At makikita natin ang katangian ng isang mabuting lingkod ng Diyos sa kanyang iglesia. At dito muli nais ko kayong anyayahan sa 1 Timothy chapter 4. Medyo nagiging mabagal ang usad natin, but I hope nagiging beneficial sa ating hong pananampalataya. 1 Timothy chapter 4 verses 6 to 16. 1 Timothy chapter 4 verses 6 to 16. Kung inyo hong nakita, ay babasahin ko ho at pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. This is a faithful saying, and worthy of all acceptation. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. These things command and teach. Let no man despise thy youth,
But be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give attendance to the reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery. Meditate upon these things, give thyself wholly unto them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Let's pray. Una namin Diyos, aming Ama sa langit, muli kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri, aming dinadakila ang iyong pangalan. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na muli kaming makasamba sa iyo. At tunay sa mga panahon na ito na abnormal ang aming kalagayan. O kung ito man ang magiging bagong normal sang-ayon sa iyong providensya, tulungan mo kaming magtapat. Tulungan mo kami, Panginoon, na magsumikap sa pagiging makadiyos. Lord, lalo na ako bilang manggagawa. Lalo na po, Panginoon, naming dinadalangin, hindi lamang po ang mga nasa gobyerno, hindi lamang po ang mga frontliners ng health workers, but I do pray also for church workers, ang mga naglilingkod sa iglesia, ang mga kapastoran. Tulungan mo kami na lalong magsipag. Tulungan mo kami na lalong mag-ingat. Tulungan mo kami na lalong maging tapat sa gawain na iyong tinawag sa amin. O Diyos, paalala mo sa amin na kami ay lingkod at hindi mga pinaglilingkuran. Na kami ay iyong alipin. At nawa, masubukan mo kami ng mga mabuting alipin na ginagawa ng tapat ang iyong panawagan sa amin. O muli, O Diyos, ikaw lamang kong maluwalhati sa aming kalagitnaan. Gamitin mo ang iyong salita ngayong makapangyarihan. At lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Alam pong siupo ang bawat isa. Ito ang ating mensahe. All good ministers of the church must strive to excel in their service to Christ according to the standards given by God in His Word. Ang lahat ng mabuting lingkod sa iglesia ay kailangang magsumipag na magpainam pa o uminam pa sa kanilang paglilingkod kay Kristo sang-ayon sa pamantayan na ibinigay ng Diyos sa Kanyang salita. At muli, dinlang ho natin, ang pamantayan ng isang mabuting lingkod sa iglesia ay hindi ang pamantayan ng sanlibutan. Ang pamantayan ay ang sinabi at nakatuon o nakatala sa salita ng Diyos at siyang binibigyan nating pansin. Sa chapter 3, nakita natin ang mga kwalifikasyon ng mga lingkod sa iglesia, pakasama ang mga pastor at maging ang mga diakono sa iglesia ng Panginoon. At ngayon naman, ang isang kwalipikadong lingkod ng Diyos, paano masasabing siya ay mabuti? Nakita natin sa ating binasa sa verse 6, sa chapter 4, verse 6, If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be what? A good minister of Jesus Christ. And that's what we strive for. Yun ang gusto natin. Yun ang ginagawa natin. Yun ang pinagtatrabahuhan natin. At yun yung pinag-aaralan natin. How to be or what are the traits of a good minister of Jesus Christ. Mabilis nating reviewin. Noong nakaraanong linggo ay naubos ang ating oras sa pagtingin doon sa 5 punto na nauna nating napag-aralan. So Lord willing, ngayon ay magiging mabilis. Number 1, a good minister is a true servant of Christ. At ito ang pinakapundasyon. Hindi siya lingkod ng tao, hindi siya lingkod ng gobyerno, hindi siya lingkod ng hari o ng reyna. Siya ay lingkod ni Kristo. At sabi nga ho ng salita ng Panginoon, ang kailangan kanyang pagsumipagang bigyang lugod ay walang iba kung hindi siya na tumawag sa kanya bilang lingkod o bilang sundalo. It must be clear that the main duty of the pastor in the church is not to please men, not to win the most popular vote, but to please Christ. Ang pangunahing gawain ay hindi paglingkuran ng tao, hindi pasayahin ng tao, hindi kilitiin ng tenga ng tao, kung hindi bigyang luwalhati ang ating Panginoong Jesucristo. Nakakatakot. Nakakatakot po ang ginagawa ng mga maraming so-called lingkod sa iglesia na ang kanilang binibigyang kasiyahan ay ang mga tao, hindi
ang Panginoon. Number 2, so number 1, you must be a true servant of Christ. Number 2, a good minister alerts his people of error. Siya ay nagbibigay babala sa kanyang mga taong pinaglilingkuran sa iglesia o sa mga taong pinagpapasuran sa iglesia patungkol sa mga maling aral, maling doktrina na maaaring umapaligid sa mga mananampalataya. At laging meron. Kung inyong basahin ang mga epistles, ang mga sulat, ang 1 John, ang 1 Peter, halos lahat ng mga talata, ang 1 Corinthians, ang daming mga problema, ang daming mga maling katuruan, at maging sa church at Ephesus, kaya nga iniwan ni Pablo si Timothy sa Ephesus ay para sawatain ang mga maling katuruan at bigyan ng alisin ang mga maling tagapagturo at maglagay ng mga tama. He must alert people of error. Ang sabi sa verse 6, if thou put the brethren in remembrance of these things. And what are these things? Yung sinabi ho sa verse number 1. Ang sabi, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. What? Giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So, we must remind the people, we must give alert to people sa mga maling katuruan na pumapainan lang sa paligid. Number 3, a good minister must be continuously trained trained in the Word. So, verse 6, ang sabi, if thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ. What? Nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. Maraming mga so-called manggagawa ngayon, they are nourished up with the latest administrative techniques. They are nourished up with the latest PowerPoint presentation. They are nourished up with the latest leadership skills, but not nourished up in the words of God. O narito ang sabi ng salita ng Diyos, and yung nourished up is nahandoon yung punto ng tuloy-tuloy, patuloy na natututo, patuloy na lumalago, patuloy na nag-aaral, patuloy na tumitibay sa pananampalataya, sa salita ng Diyos, sa mga doktrina. O yan ay sabi ng salita ng Panginoon, and that is a good minister. Ang sabi ho ni Pablo kay Timothy sa chapter 1 verse 6, Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. There must be a continuous effort to stir up. Nahandoon ang pagpapatuloy ng pagnanasa at paggawa na mapabuti pa. Maging sa pangangaral man yan, sa pag-aaral man yan, nahandoon ang patuloy na pagpapakainan. So a good minister must be continuously trained in the Word. Para bang mga doktora hindi natatapos sa pag-aaral. Bakit? Dahil mayroon pang patuloy na nidiscovering mga gamot, patuloy na nidiscovering mga treatment, patuloy na nidiscover patungkol sa katawan ng tao, at maging sa isang manggagawa. Hindi dahil patuloy nagre-reveal ang Panginoon, kung hindi itong ibinigay sa atin na salita ng Diyos ay sobrang lalim na hindi kayang saidin ng kaisipan ng tao, at patuloy dapat ang pag-aaral, patuloy dapat ang pag-i-improve. Number 4, so number 3, a good minister must continuously be trained in the Word. Number 4, a good minister must avoid the influence of bad teachings. Hindi lamang siya nagbibigay babala sa mga kapatiran na kanyang pinagpapasturan sa mga delikado at maling katuruan sa paligid. Siya mismo ay kailangang mag-ingat mula sa mga maling katuruan. Sabi nga ni Pablo sa mga pastor sa Ephesus, sa Acts chapter 20, na kung pinatawag niya sila doon sa Miletus, ang unang sabi niya, take heed unto thyself. Acts 20 verse 28, ang kauna-unahang kailangang pag-ingatan ng lingkod ng Panginoon ay ang kanyang sarili, sapagkat kung siya mismo ay hindi magiging maingat at siya ay tumanggap ng maling katuruan, ito ay ipapakain niya sa kanyang mga pinagpapastoran. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, verse 7, chapter 4, but refuse profane and old wives' fables. Kailangang tanggihan ito. That word refuse, ibig sabihin to reject. That means to decline. It's not worth your time.
Old wives' fables, ibig sabihin baseless teachings, mga myths, mga likhang isip na mga katuruan. Nagbigay tayo ng ilang example nung nakaraan. Yung nagtuturo na si Jesus ay Baptist, baseless. Nagtuturo ng trail of blood ang mga Baptist church daw ngayon na you can trace hanggang doon sa baptism ni John the Baptist, baseless. Likhang isip. O mga kapatid, kailangan nating magtingnan. Yung pinagbabasihan na ng libro ay puno ng kasinungalingan. Konting research lang, lalo na ngayon, accessible ang impormasyon, i-research nyo lang yung isa-isa, yung mga sinasabi nilang mga grupo ng mga tao na doon daw nanggaling ang linya ng mga Baptist ngayon. Some of them, kagaya nung sinabi natin nakaraang sa atin, does not even believe in the Trinity. They believe in dualism. How can they be believers? Oo, mga kapatid, kailangan natin mag-ingat. It sounds good, but it is old wives' fables. Sabi ng salita ng Diyos, refuse. Refuse. At makikita din yung pangangailangan na dapat ang pastor nga, lalo na ang lingkod ng Panginoon ay naahando ng kanyang kalaguan, kalaliman sa mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Kagaya ng sinabi sa Ephesians, hindi siya easily tossed to and fro. O, nakakilala na ako ng mga ganong lingkod ng iglesia kung ano ang bagong sikat. Nahandun siya. Naalala niyo yung sumikat yung blood moon, maybe 4 years ago? Yun, tangay-tangay sila ng blood moon ngayon. Sumikat ang iba't ibang mga tangay-tangay sila. Kahit sa pinasagap na bago, tangay-tangay na naman sila. Oo, muli mga kapatid, kailangan natin maging maingat. A good minister avoids the influence of bad teachings. Ito mahirap. Kung hindi kaya mag-identify ng bad and good. So muli, must avoid bad teachings. Number 5, a good minister must train himself in godliness. Must train himself in godliness. Ang sabi ni Pablo again, particularly kay Timothy na isang manggagawa, but refuse profane and old wives' fables and exercise thyself rather unto godliness. Timothy, kaysa ubusin mo ang oras mo sa mga walang basihan, walang katuturang, mga katuruan at mga sabi-sabi lang, Timothy, engage mo ang sarili mo sa pagsasanay sa pagiging makadiyos. Exercise or train, that is in the present tense. Ibig sabihin, continuous na pagsasanay, continuous na paghabol, continuous na effort para sa pagiging makadiyos. Bakit daw? Bakit daw ito ang kailangang pagtuunan ng pansin? Ang sabi sa verse 8, at isa ho sa mga key verses din sa passage ito, ang verse 8, babalik-balik po tayo dito ng mga sa susunod nating punto. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. So hindi ito isang bagay ho, or not a one-day reminder or act. It is a daily training that we must be doing it. Ito ho ay patuloy na pagsasanay sa pagiging makadiyos. Bakit daw natin ito kailangan gawin? Sapagkat ang pagiging makadiyos, yes, ang pag-iingat ng katawang pisikal, ang pagsasanay ng katawang pisikal, ginagawa ng maraming atleta. Pero ang sabi, ang profit niyan maliit lang. Ganong kaliit, ang profit niyan ay pisikal lamang. Ngunit ang pagiging makadiyos ay may pakinabang sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ang pagiging makadiyos ay may epekto sa buhay mo ngayon, sa buhay mo bukas, sa buhay mo 10 years from now, at mayroong epekto ito sa walang hanggan na iyong pupuntahan dahil ikaw ay isang tunay na Kristiyano. So kung meron kang pagtutuunan ng pansin, kung meron kang isang bagay na pinakadapat seryosohin, ay walang iba kung hindi ang pagiging makadiyos. Yes, magbigay ka ng panahon sa pag-aaral. Yes, magbigay ka ng panahon sa pagtatrabaho. Oo, bigyan mo ng panahon ng pagkita sa negosyo. Pero sa lahat ng ito, huwag mong kakaligtaan. At meron dapat mas mataas na prioridad. Walang iba o hindi ang pagiging makadiyos.
Exercise thyself rather unto godliness. Nung sabi ni Pablo sa verse 9, at kung sakaling hindi ka kumbinsido at iiling-iling ka at tingin mo mas mahalaga ang ibang mga bagay, ang sabi niya sa verse 9, this is a faithful saying and worthy of all acceptation. That word faithful means sure, trustworthy, true. Itong sinabing ito, godliness is profitable unto all things. Godliness is profitable unto this life, and godliness is profitable unto the life that will come, is a faithful, trustworthy, true saying. And lahat ng kukontra rito is false. Lahat na nagsasabi na ang pagiging makadiyos ay walang pakinabang, ang pagiging makadiyos ay kalokohan, that is false. Godliness is profitable unto all things, having a promise of this life that now is and that which is to come. So nais kong tawagin, bago tayo pumunta sa ika-6 na punto, at tingin ko doon mauubos ang ating oras ngayong gabi, nais kong tawagin ang pansin ng lahat ng mga asawang lalaki. Godliness is profitable unto all things. How is our training in godliness? Nais kong tawagin ang pansin ng mga asawang babae. How is your training in godliness? Young people, nagpapakilala kang Kristiyano, how is your pursuit of godliness? Give time, give effort, engage yourself to this. It is profitable. Profitable. O sa biyaya mo ng Panginoon, sa mga panahon na alam ko na ako'y kabataan, at doon ang pagtungo sa church, at doon ang pakikinig ng salita ng Panginoon, alam ko lahat ng yun ay merong epekto hanggang sa buhay ko ngayon na merong pamilya at merong asawa. It is profitable. At ito ay may pakinabang hanggang sa kabilang buhay. So a true or good minister of Christ trains himself in godliness. Dahil doon ang patuloy na pagsasanay. Pang-anim, a good minister of Christ is a hard worker. A good minister of Christ, ang mabuting lingkod ni Kristo sa iglesia ay isang masigasig o isang taong nagtatrabaho ng may pagpapagal. Ang sabi ni Pablo sa verse 10, chapter 4, for therefore we both what? Labor and suffer reproach. Sa ibang salin, labor and strive. Pero narito, we both labor and suffer reproach. Why? Because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially unto those that believe. So ang sabi po dito, for therefore. Sa ibang salin, mas maunawaan natin, for to this end, para dito sa bagay na ito. To what end? Ano yung katapusan? Ano yung resulta na hinahabol? Saan nakatingin sila Pablo na kanilang binabata ang pagpapaghal at kanilang hinaharap ang mga pagsubok at mga pag-uusig? Saan sila nakatingin? For what end? What is the goal? What is the claim? O what is the aim? For to this end, or therefore, or for therefore. This is connected to the previous statements of verse 8. Godliness is profitable unto all things. Ang sinasabi ho ni Pablo dito ay sila'y nagpapagal, sila'y nagtatrabaho, at sila ay nagtsatsaga maging sa kabila ng pag-uusig para sa pagiging makadiyos, at nakatingin sila sa mga eternal na implikasyon na ito. Siguro ho mas mauunawaan pag nagbigay tayo ng ilustrasyon. Noong Lunes, nung inilagay na sa GCQ ang Metro Manila, libo-libong mga manggagawa ang nagbalik trabaho. At isa sa mga palagi ang laman ng balita ay ang tagal ng pagdalakbay ng mga tao ito para makarating. Yung iba hindi nakarating sa trabaho. On the average, ang mga tao daw ay naghintay 2, 3, 4, 5, yung iba 6 na oras bago makarating sa trabaho. And guess what? Pagkatapos magtrabaho, sila'y uuwi ng ganun din katagal. Para saan?
Dahil ba masaya? Masayang maghintay ng sasakyan ng 4 na oras at maglakad ng 1 oras? Para saan? Because their labor and suffering would have implications sa 15. Nakuha niyo ho? Ang kanilang pagpapagal ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ay may implikasyon sa darating na 15. At yung kanilang pagpapatuloy na pagpapagal ay may implikasyon sa darating na 30. At kung hindi sila magpapagal, hindi sila magtitiis, may implikasyon yun sa loob ng bahay, sa kanilang misis na kanilang haharapin. Kaya sinatsaga. Kaya nagtitiis. At ang sabi ni Pablo, kaya kami nagle-labor, kaya kami nagsasuffer at tinitiis namin ito. Why? Because godliness is profitable in this life and in the life to come. Ang sinasabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, mag-labor ka, Timothy, magtiis ka, Timothy, magpagal ka, sapagkat ang pagpapagal mo sa pagiging makadiyos ay merong eternal na implikasyon. Meron itong resulta, meron itong epekto. At isa sa mga madalas kong nababasa nitong mga nakaraang panahon sa social media, today or right now matters in eternity. Yung ginagawa mo ngayon, yung buhay mo ngayon, yung ginawa mo mula kaninang umaga, it matters. It has an implication in eternity. So mag-ingat po tayo. Unais kong i-encourage ang mga kapwa kong manggagawa. Maaaring napakahirap sa biyaya mo ng Diyos ang pinansyal na kalagayan ng ating church kahit sa panahon na ngayon na walang dumadalo at walang offering. Pero merong mga manggagawa na sa panahon ngayon ay napakahirap ng kalagayan. Guys, kung i-encourage, keep on laboring at patuloy na magtiis maging dumarating man ng pag-uusig. Why? Ang ating pagpapaghal sa gawain ay may eternal na implikasyon. Hindi lang, listen, hindi lamang para sa aming mga manggagawa, kung hindi sa mga mananampalataya na ating pinagpapastulan. Ang sabi mo ni Timothy, ni Pablo kay Timothy sa 2 Timothy 2 verse 3, Thou therefore endure what? Endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Ang isang pastor ay kinumpara sa isang sundalo na handon ng labanan. Kung ikaw ay nag-iisip na ang trabaho ng pastor ay madali at pag-aral ng linggo lang, hindi mo alam ang salita ng Diyos. Sabi pa ho sa Galatians chapter 6 verse 9, Let us not be weary in well-doing. Huwag tayong maghimagod, huwag tayong magpagod sa paggawa ng mabuti. Why? For in due season we shall reap if we faint not. May pag-aming darating. Ang isang lingkod ni Kristo hindi dapat nakatingin at nagnahanap ng instant gratification and instant reaping. Maging ang magsasaka man, marunong maghintay ng ilang buwan o yung ibang mga magsasaka ilang taon bago umani ng bunga. At napakadelikadong kaisipan ng isang lingkod sa iglesia na pag may ginawa ka ngayon, instant resulta ang iyong hinahanap. Kung sa biyaya ng Diyos, kung sa espesyal na pagkilos ng Diyos, pwedeng mangyari yun. Pero ang normal at pinagkumparahan madalas sa mga manggagawa ay ang gawain ng pagsasaka at isa sa mga kailangan doon ay ang pagkakaroon ng pasensya. Pero ang magsasaka habang naghihintay ay hindi pa petik-petik lang. Patuloy siyang gumagawa, patuloy siyang nagpapagal, patuloy siyang may ginagawa sa kanyang bukirin habang naghihintay ng pag-ani. Ang kakaiba, pagdating sa gawain ng Panginoon, ang mga manggagawa ay may pagkakataong nililibak pa at sinasabihan ng mga bagay na masasakit at maaaring ginagawan pa ng masama sa ibang mga lugar na handoon ng matinding pag-uusig. Pero ang sabi ni Pablo, we must keep on laboring and even suffering reproach. A good minister labors and even perseveres in reproach for Christ, looking to eternity in meeting His Savior.
Nakatingin siya sa hinaharap, nakatingin siya sa walang hanggang parating, sa walang hanggang buhay na kanyang katatagpuin ng kanyang tagapagligtas. At nawa ang sasabihin ng ating Panginoon, "Well done, thou good and faithful servant." Siya ay nagpapagal sa pagpapastol sa kawan. Siya ay nagpapagal sa pagpapakain sa mga mananampalataya. Siya ay nagpapagal sa pagbibigay payo. Siya ay nagpapagal sa pagbabantay. Siya ay nagpapagal sa pag-aaral, paghahanda, pangangaral. Siya ay nagpapagal sa pagbibigay ng babala. Siya ay nagpapagal sa pagsaway. Siya ay nagpapagal sa pagdidisiplina. Siya ay nagpapagal sa salita ng Diyos at sa panalangin. So muli, hindi madaling gawain ang pagiging lingkod sa iglesia. At lahat ng mga pagpapagal na ito, lahat ng mga pagpapatuloy na ito, maging sa kabila ng reproach o persecution, will have eternal implications to himself and even to those whom he is pastoring. Sa kanyang sarili at maging sa kanyang mga nagpapastulan. Buksan lang natin sa Colossians chapter 1. Colossians chapter 1, verse 28. Colossians chapter 1, verse number 28. Ano mo ang sabi ni Apostol Pablo? Whom we preach, Warning every man, and what? teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus, whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. Here is Apostle Paul. He is laboring, he is striving that he may present every man perfect in Christ Jesus. O nahandoon ng pananagutan, nahandoon ng katungkulan ng isang manggagawa. Sa biyaya ko ng Panginoon itong mga nakaraan at ako ay nagbabasa ng ilang mga libro at ako ay na-review at nahandoon, inaamin ko na yung pagkukulang na matutukan ng bawat pamilya at bawat bahagi ng pamilya. At sa biyaya ng Diyos, susubukan natin gawin yan. Because I know na merong mga pamilya na taon na dumadalo dito sa ating iglesia, pero ang kanilang mga anak na mga kabataan na ay hindi mga tunay na mananampalataya. Alam natin na ang Diyos ang nagbubukas ng puso, ang Diyos ang nagliligtas, pero ayokong magkulang sapagkat ang sabi ni Pablo, teaching every man, warning every man, that we may present every man perfect in Christ. Unawa, ang mga mananampalataya, lalo na ang mga lingkod sa iglesia, ay magkaroon ng pagpapagal at maging hardworking sa bagay na ito. At bakit daw? Dinagdagan pa ni Apostol Pablo ang dahilan, hindi lang because godliness is profitable in this life and in the life to come, na pag ang manggagawa ay nagpagal sa mga kanyang pinagpapastulan, ang pagiging makadiyos ay may pakinabang sa kanilang buhay dito at may pakinabang sa buhay na parating sa walang hanggan at maging sa kanyang personal na buhay. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Pablo, sinusugan niya pa, dinagdagan niya pa ng rason. Ang sabi niya, because we trust in the living God. Sabi niya sa chapter 4, 1 Timothy chapter 4, verse number 10. For therefore we both labor and suffer reproach because we trust in the living God. Why do we labor? Bakit kami nagpapagal? Bakit daw sila nagpapagal? Bakit daw sila nagtitiis? Sapagkat sila ay nagtitiwala sa isang buhay na Diyos. This term, this phrase, the living God, ay isang pamilyar na phrase sa Old Testament. At ito'y madalas na sinasabi in contrast to the dead gods. Ang buhay na Diyos kontra sa mga patay na Diyos, sa mga peking Diyos. Sabi sa Psalm 135, itong mga Diyos-Diyosang ito ay may ilong na hindi nakakaamoy, may matang hindi nakakakita, may bibig na hindi nakakapagsalita, may kamay na walang kayang magawa, may paa na hindi nakakalakad. These are dead gods, but our God is a living God. Our God is in the heaven. He has done whatsoever He pleased. At bakit daw nahandon ang pagpapagal ng manggagawa? Bakit daw dapat nahandon ang pagsisipag ng manggagawa? Pagtitiis kung kinakailangan? Because we trust in
the living God. Magbibigay ako ng dalawang example. Una, sa practical, sa buhay natin. Ito yung pangalawa mula sa lumang tipan. Una, may mga taong nagtitiwala sa mga lumalabas na paraan ng pagkita. Tama? Nauso ang networking. At marami, may mga taong nag-i-invest ng daang libo, milyon. And then masusumpungan nila na ano, yung kanilang pinagtiwalaan ay hindi buhay kung hindi patay. Yung kanilang pagsasakripisyo, walang nangyayari. Ang sinasabi ni Pablo ito, yes, nagpapagal kami. Oo, nagtitiis kami. Pero, oo, sulit ito. Dahil nagtitiwala kami sa buhay na Diyos. Sa lumang tipan, we will read of the prophet of Baal. Sa 1 Kings chapter 18, verse 19 hanggang mga sumusunod. A total of 850. Ang sabi sa verse 19 ng 1 Kings chapter 18, tinawag ni Elijah, pinapunta sa Mount Carmel, all the prophets of Baal, 450. And the prophets of the group, 400. So 400 plus 450, 850 ang total ng mga propeta ng patay na Diyos. At pagdating sa chapter 18, verse 25, ang sabi mo ni Elijah, and Elijah said unto the prophets of Baal, choose you one bullock for yourselves, and dress it first, for ye are many, and call unto the name of your gods, but put no fire under. And they took the bullock which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon. Mula umaga, malamang ito'y alas 6, alas 7 ng umaga, mula umaga hanggang tanghaling tapat, sila'y tumatawag kay Baal, Baal, oh Baal, hear us! But there was no voice, nor any that answered, and they lit upon the altar which was made. O hindi lamang sila nagpaikot-ikot, ninundagan pa nila yung altar. O ito'y hindi madaling gawin. Verse 27, it came to pass at noon that Elijah mocked them. Medyo baliktad dito. Sa panahon natin ngayon, yung sanlibutan ang nagmamak sa atin dito si Elijah. Minamak niya itong mga bulaang propeta na ito ni Baal. And Elijah mocked them and said, cry aloud, for he is a God. Either he is talking or he is pursuing, or he is in a journey, or peradventure he sleepeth and must be awake. O lakasan niyo pa, baka may kausap siya at hindi kayo marinig. Baka siya naglalakbay at nasa malayong lugar, o baka tulog upang dapat niyo siyang gisingin. Verse 28, and they cried aloud and cut themselves after their manner with knives and lancets, till the blood gushed out upon them. Kaya niyo bang imagine ito? Naghuhumiyaw sila, Baal, Baal, hear us! Ang kapalit na tumatalon, ilang patauli sinusugaran lang kailangan tumingigis na yung kanilang dugo. No answer. No fire from heaven. Why? Because they are doing that and calling to a dead God. Ang sabi ni Pablo, we labor and suffer reproach because we trust in the living God. Nagtitiwala sa buhay na Diyos. Ang kanilang pagkapagal, ang kanilang pagtitiis ay walang kabuluhan sapagkat ang kanilang Diyos ay patay. Ngunit sa ating mga mananampalataya, particularly sa mga lingkod sa iglesia, ang ating pagpapagal, ang ating pagtitiis ay may kabuluhan sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na buhay. Ang sabi niya, kanyang igagawad ang sang-ayon sa ating mga gawa sa katawang ito, mabuti man o masama. Siya ay buhay na Diyos. Bakit kailangan magpagal? Ang isang mabuting lingkod sa iglesia ng Panginoon ay nagpapagal na mainam. Bakit? Sapagkat ang kanyang pagpapagal ay may eternal na implikasyon. Bakit? Sapagkat ang kanyang pagpapagal ay ito'y pagpapagal para sa buhay na Diyos. At describe pa ang buhay na Diyos na ito, who is the Savior of all men,
especially of those that believe. Again, sa mga ilang nag-aaral ho ng teolohiya, alam ho ninyo na itong talatang ito ay isa sa mga debated texts sa Bible. This part of the verse is subject to much debate. Hindi ako naniniwala ng aking sasabihin ngayong gabi ay magtatapos ng debate patungkol dito. Nevertheless, let me just say na merong maaaring tatlong approach sa sinabi na ito ni Pablo, who is the Savior of all men, especially of those that believe. Una, merong mga taong tinitingnan ng tekstong ito at itong kanilang ginagamit to claim universalistic salvation or universalism. Na lahat ng tao, He is the Savior of all men, therefore, all men will be saved. Pero it will become nonsense very quickly sapagkat pag tinuloy mo yung basa, especially of those that believe. If all will be saved, those that believe, be special. In what way? At alam mo natin na hindi lilipad ang eroplanong ito sapagkat sa baba pa lamang ay lagpak na. Dahil malinaw ang sinasabi ng Biblia na hindi talaga lahat ay maliligtas. Ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang sabi sa verse 22, many will say to Him in that day, and He will profess to them, I never knew you. Ang sabi ng ating salita ng Diyos sa Matthew 25 verse 41, then shall they say also unto them on the left hand, depart from me. Then shall He say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So meron talagang mga tupa. At meron talagang mga kambing. At ang sasabihin dun sa mga kambing na hindi mananampalataya dahil sila'y patungo sa walang hanggang apoy. So universalism ay lagpak. Pwedeng subukan, pero kita na hindi papasa. Ang isa pa na approach dito ho sa sinabi ni Pablo dito, who is the Savior of all men, especially of those that believe, is a potential actual view. Potential actual approach. That is, nagsasabi, God, through Christ, is the potential Savior of all men, but actually only of those that believe. Ang Diyos daw ang tagapagligtas ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Kristo dahil binayaran ni Kristo ang kasalanan ng lahat at ang Diyos ay naghihintay potentially kung ang tao ay sasampalataya, pwede maligtas lahat. Potentially. Pero actually, ito'y totoo lamang doon sa mga sasampalataya. Now, gusto ko sanang tanggapin yun, pero kung magiging tapat ako sa talata, dapat tayo maging tapat sa talata, hindi po muli lilipad ang paliwanag na yun. Because of a particular word na ginamit ko, word, malista. Translated as specially. It is an adverb that gives meaning. Na ang meaning ito, that the difference is in degree. That is, God is not a potential, but is the Savior of all men. God is really not just potentially, but really the Savior of all men. But in a different degree of them that believe, especially of them that believe. So in my personal understanding, muli, ang verse na ito, sabi ko kayo sa inyo kanina, babalikan natin yung verse 8 dahil konektado ang verse 10 sa verse 8. Ang sabi sa verse 8, having the promise of the life that now is, and of that which is to come. So meron dalawa, life now and life that which is to come. At itong dalawang kategorya na ito ay maaaring magtumulong sa atin upang maunawaan ang sinabi ni Pablo na kung saan God is the Savior of all men, especially of those that believe. Ang sabi ng isang komentary, nag-suggest siya na ang proper understanding that Greek word soter here is the word preserver.
Savior or one who preserves. One who preserve and protect and sustain. Na ano sinasabi? God is the sustainer, the preserver of all men in this life. And that is true. The moment na isang tao ay nagkasala, the wages of sin is death. Siya'y karapat-dapat. The moment na magkasala, hindi masama ang Diyos kung ibubuka niya ang lupa at lalamunin tayo sa impyerno because it is the wages of sin. And who that what? Who keeps us from hell na kung saan karapat-dapat tayo? God. God in His goodness, God in His grace, and even common grace sustains us, keep us alive, maging tayo hindi pa mananampalataya, at maging ang mga tao hindi sumasampalataya. Sino? Sila'y dapat ibulin agad sa impyerno, pero sinong nagtatangan sa kanila? Kaya hanggang ngayon ay buhay sila, at nahandun pa rin ang panawagan sa kanila na sumampalataya sa Ebanghelyo. It is none other than God. So He is the preserver, the sustainer, the Savior of all men in that sense. Especially and in a greater, in this life, God is the Savior of all men, but especially in the life to come of them that believe. Sila na mga sasampalataya o sila na sumasampalataya. Ang lahat ng sumasampalataya sa Ebanghelyo, God is the one who preserves, sustains, and redeems and saves these people unto eternal life, unto eternity. At ito ang ating Diyos na pinagtitiwala. Alala niyo ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, kung ang ating pag-asa kay Kristo ay sa buhay lang na ito, miserable. Walang kwenta ang pananampalatayang Kristiyano. But because we trust in the living God, and He is the Savior of all men, especially of those that believe, tayo ay Kanya at ang pag-asa natin sa Panginoon ay hindi lamang sa buhay na ito, maging sa buhay sa kabila. So let me first encourage my fellow ministers, mga kapwa lingkod sa iglesia, magpatuloy ho tayo sa paglilingkod. Maaaring hindi ganun kalaki ang sukli sa buhay na ito, pero merong parating sa buhay sa kabila. Huwag natin masyadong tingnan ang sukli na material o pisikal sa buhay na ito. Kung ang mga nagtatrabaho nakatingin sa 15, nakatingin sa 30, o tayong mga lingkod, tumingin tayo sa walang hanggan at dahan ang kapunuan ng bigaya ng Panginoon sa ating kaligtasan. And nais ko rin hamunin ang bawat mananampalataya, and let me challenge ang ating mga kapatid, hindi lugi ang paglilingkod sa Diyos. Maaaring ikaw ay isang tao na nahandun ng panawagan ng Panginoon sa iyo, o hindi lugi. Maaaring ikaw ay isang tao na sinasabi mo, dami kong oras sa trabaho, konti lang ang oras para sa sarili ko, gagamitin ko pa ba ito para sa Diyos? Hindi yun lugi. Why? Because godliness is profitable unto all things in this life, and that is to come. And because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. Ang lingkod ng Diyos ay kailangan, ang mabuting lingkod ng Diyos ay kailangan masipag sa pagpapagal sa gawain ng Panginoon. And in extended application, lahat ng mga Kristiyano ay kailangan masipag sa pagpapagal sa gawain ng Panginoon. Anong sabi muli ni Pablo sa 1 Corinthians 15:58? Because of the truth ng ating pag-asa sa muling pagbabalik ni Kristo, na Kanya tayong bibigyan ng katawang walang kasiraan at walang kamatayan. Anong resulta? Dahil sa katotohanan na mayroong pagtatagumpay sa kamatayan, ano ang hamon? I beseech you therefore, brethren, therefore my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, what?
Always abounding. Ang sabi, super abounding. Sobra-sobra. Sige pa, sige pa. Always abounding in the work of the Lord, for as much as you know what? Your labor is not in vain. Why? Because we trust in the living God. Because He is the Savior of all men, especially of those that believe. Because godliness, it is a faithful saying, godliness is profitable unto all things in this life and that life that is to come. Unawa, ang mga salitang ito ng Diyos ay patuloy nating pagbulayan. Hingin natin na patuloy itong itanim ng Panginoon sa ating mga puso at ito magbigay ng direksyon at hugis sa ating pamumuhay. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong pangungusap sa pagpapaalala. At tunay ang daming mga tao sa mundong ito na handon ng pagtitiis, na handon ng pagkayod, na handon ng pagpupursige para sa mga bagay na sa sanlibutan lamang at maliliit ang halaga at pawang masusunog lamang. O Panginoon, kami, yung mga anak ay tatawag mo sa mas matindi, sa mas malalim, sa mas malaki na gawain. Tulungan mo kami na magpagal. Tulungan mo kami na magtiis. Oo, maging sa pangungutya, maging sa pag-uusig ng iba. Sapagkat ang pagiging makadiyos ay may pakinabang dito sa buhay na ito at hanggang sa kabila. Tulungan mo kami tumingin sa kabilang buhay, O Diyos. Sapagkat kami nagtitiwala sa buhay na Diyos, hindi patay na walang kayang gawin, kundi isang buhay na Diyos na nag-iingat, tagapagligtas ng lahat, lalo na sa aming mga sumasampalataya. O Panginoon, nawa ang kasigurang ito ang siyang tumangan sa amin at magbigay tapang sa amin na lalong magpagal at lalo pang magsakripisyo. Alang-alang sa Ebanghelyo, sa pangalan mo at sa aming Panginoong Jesucristo. Ama, purihin ka. Salamat po sa iyong salita. Ingatan mo kami, O Diyos, at aming hiling nawa ikaw po ang patuloy na kumilos sa amin pong gobyerno. At nawa, sa dumating na ang pagkakataon na kaming mga mananampalataya ay malaya nang makapagsama-sama ng walang takot sa karamdaman at upang sambahin ka. O Panginoon, nawa ito'y lalo magtulak sa amin na asamin ng langit, manabik sa langit, sapagkat doon ay wala nang hadlang sa aming pagsamba sa iyo. Maraming salamat. Lahat na ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po umabot sa Panginoon. Tayo po umawit. Saan po natin yung mga yun? Song number 86. Song number 86. Amazing Grace. Song number 86. First and last lesson. Saved
po ang Panginoon, mga kapatid. Maraming salamat po. Nakasama namin kayo do online sa ating pagsamba. And next Sunday, ang allowed ho sa GCQ ay 10 tao. Again, kung kayo ho ay between 21 to 59 years old and walang underlying condition, we would like to invite you na makasama namin kayo. Pero wag kayo basta pupunta ho dito, mga kapatid. Let me know. I-monitor natin yung dami. 10 people, pababa lamang po. And then also, atin mong hinihilingan ang ating mga kapatiran na maghanda na. Sa food court, maglalagay tayo ng sign dito, no mask, no entry, but we will have masks ready. Our hand washing area will be ready. Magkakaroon tayo ng foot disinfectant. Meron na tayong thermometer gun. Kung lalabas na mainit ka, kung mainit sa pananampalataya, pasok. Pero kung mainit ang temperatura, dun ka muna sa labas, magpahinga at susubukan mo din. Ngunit kung hindi, ay wag muna. And again, kung ikaw ay may sipon, may ubo, alang-alang sa seguridad ng kalusugan ng ating mga kapatiran, ay piliin mo muna sa tahanan sumamba. Lahat ng ito, Lord willing, ay magdarating din ang katapusan na tayo rin magkakasama-sama. Kung hindi man dito, ay magkasama-sama tayo sa langit pag dumating na si Kristo at sambahin natin siya. So muli mga kapatid, I love you all. Let us pray. Mga kapatid, meron tayong sinusubukang lutuin na fellowship ng mga kalalakihan with physical distancing. So pag-pray ho natin yan at nawa ho. Mga ladies ay may online fellowship every Saturday, mga kapatid. So I would like to encourage all the ladies, even the young ladies ng ating church, be there. Sumabay kayo, sumama kayo doon sa online fellowship na yun. Kailangan po natin yun. Muli ho, God bless. Thank you ho sa ating mga nakasama dito. Thank you sa ating mga kapatiran. Ingat po tayong lahat.